So, unahin muna natin mga kaloys itong si Hanilet. So, bumisita nga siya at yun nga 'di ba, yesterday sinabi ko sa inyo na bakit parang pumayat itong si Hanilet. Kaya hindi nga siya namukhaan mga kaloys. Actually last May ay nandyan ako, nakadaan din ako and I was hoping to meet itong mga DDS vloggers pero wala pala. Okay, walang mga DDS akong nakita. So, doon natin nalaman na nagkakaroon lang ng mga DDS doon kung may okasyon. Like, nandyan si Sarah, nandyan si Hanilet, di ba? Nagkakaroon lang sila ng gathering. Pero kung wala, walang tao talaga. Di ba, pinakita ko na sa inyo yung picture na parang, bakit walang ano dito? So, ibig sabihin nun, pag may occasion lang, saka sila pupunta. So, hindi talaga everyday mayroon doon. Okay? So, eto mga kaloys, maraming na-shock dahil ay pumayat itong si Hanilet. So marami rin nagtatanong kung na-lift na ba yung pag-ban sa kanya, 'di ba, na makapasok sa facility dahil meron siyang na-violate, okay? Ito po yung yung pagdi-discuss niya ng kaso, okay? Kay Digong habang tumatawag siya. Okay? So hindi natin alam kung ano na ba, na-lift na ba yung ban or tinatry lang niya na mabisita si Digong. Pero may isang video dito mga kaloys na nagpapatunay, okay, na ito po lang si Digong ay okay lang. Okay? So ito po mga kaloys. Ito po yung statement ni Hanilet tungkol kay Digong. Ito. Uban sila. So it's in Bisaya mga kaloys. Ina-try kong i-translate in Tagalog yung pinag-usapan nila dito. So karamihan is Bisaya. Kaya itong mga OFWs. So eto mga kaloys, nagbigay sa atin si Hanilet kung ano yung situation ni or nakapasok ba siya. 'Di ba? Kasi gusto natin alamin kung na-lift na yung pag-ban sa kanya. Wala na ako. Kumusta si tatay? So, kumusta si tatay? Okay? Kumusta si tatay Digong daw? Okay? So, eto ang sagot ni Hanilet. Okay lang, okay pa rin daw. Okay? So, huwag kayong mag-alala mga DDS. Okay? Okay lang daw ang tatay nyo. Right? So, pero dito mga kaloys, hindi niya diniscuss kung na-lift na yung ban. So, wala tayong information about it. Nag-try ba siya na di ba, kausapin? Right? Ganun na ba ka-stricto ang The Hague? So, pero yun na nga. Sinabi niya okay daw si Digong. So yung mga yung mga Loyaliza vloggers or mga BBM vloggers na may issue dito kay Philip Salvador at kay Hanilet, I mean, wag naman kayong magpaka-showbiz, okay? So dapat magiging maging lesson na sa inyo yung nangyari kay Mima Alicia, 'di ba? Alam niyo naman nagfi-fake news siya, 'di ba? Pero tinotolerate niyo kasi kagrupo niyo. 'Di ba? That's the reason na hindi din ako part ng Loyaliza, okay? Vloggers kasi nagfi-fake news kayo eh. Right? So sana, okay, tigilan niyo na yung mga fake news niyo. Comment kayo dyan mga kalays. Yan, shoutout kay Gerald. Sabi niya, wag mo gawa ng issue si Hanilet at Philip. Ito kasi ang mga kaloys sa poor comprehension ng mga DDLs, di ba? May question mark eh. Di ba? So kanino ba galing yung issue? Di ba sa mga Loyaliza vloggers? Kaya nga nagsalita ako, di ba? Okay? So I hope yung mga DDS magbasa muna. Okay? Sabi ni Marcelina, ano pong fake news ng BBM vloggers? Actually, na-mention ko na yun, di ba? Nagbigay natin ng reaction dun sa mga pini-fake news nila laban sa mga ibang vloggers din. Okay? And yun na nga, di ba? Ang dami rin yung ginagawang issue laban kay Sarah, di ba? Na nagpalaglag. Right? Para lang magkaroon ng views kasi yun yung hanap buhay nila eh. Para sa akin, I don't care kung isa, dalawa, nanonood. I don't care kasi may work pa rin na ako dito eh.
hindi bread and butter ko yung YouTube mga kaloys. Kaya siguro itong mga politician na nagdadalawang isip, 'di ba? Kasi alam nila na hindi ko bread and butter yung itong pag-vlog. Nag-share lang ako ng analysis. It's really up to you kung mag-agree kayo o hindi. That's it. 'Di ba?